Samantala, nagsimula na raw ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pakikipagtulungan sa administrasyon ng Maynila para tugunan ng paglilinis ng kalsada sa lungsod. Sisimula ng MMDA ang paglilinis sa mga bangketa maging sa mga street vendors. Narito ang report mula kay Criza Lopez. Ibinahagi ni MMDA Head for Special Operation Group Strike Force Gabriel Go na nakipag-ugnayan na sa kanila ang bagong administrasyon ng lungsod ng Maynila para sa paglilinis ng lungsod. Pakay umano ng kanilang pagpupulong kay Manila Mayor Isko Moreno na paigtingin pa ang clearing operation sa lungsod. Isko Moreno, na paigtingin po natin ang ating paglilinis, ang ating pagki-clearing sa buong Kamaynilaan po, specifically City of Manila. Batid ng MMDA Strike Group na mahalaga ang paghahanap buhay sa Kamaynilaan, ngunit iginiit din niya na mahalagang mailagay sa maayos na sitwasyon ang bangketa ng lungsod. Kabilang narito ang tuloy-tuloy na pagtatanggal o demolish ng mga tindahang sagabal sa daanan ng pedestrian at illegal parking na sagabal naman sa mga dadaanan ng sasakyan. So, hindi naman natin pinagbabawalan ang paghahanap buhay, but then again, we have to put it in proper place. Proper place meaning wala pong obstruction sa bangketa, ang sidewalk na lalakaran ng pedestrian, and tulad nga po na sinabi ng ama ng Maynila ngayon na ibabalik ang kalsada sa mga taga Maynila. Nilinaw ni Go na hindi lamang pasundot-sundot ang clearing operation, kundi tuloy-tuloy at araw-araw, bagamat walang target na panahon ang bagong administrasyon ng Maynila na iminigay sa MMDA. Nagawa, tayo naman po sa hanay ng MMDA, definitely makakaasa po kayo na magtutulungan po kami at ibibigay po namin ang buong suporta. Hindi lang po sa Maynila, but the entire Metro Manila, all the cities that needs to be cleared. Tandaan po natin, hindi lang naman po Maynila ang sentro ng NCR, no? There's a lot of... Bukod sa mga street vendors, nagbabala rin si Go sa illegal parking ng mga motoristang sagabal sa kalsada at bangketa. Well, as always naman, no, hindi namin kayo pinipigilan maghanap buhay. Everyone needs to make a living, but then again, not at the expense of the safety of the public. Tandaan po natin, kung kayo po ang nasa lugar ng mga kababayan natin na naglalakad sa bangketa na wala po kayong malakaran, I think you will not be happy. Especially ang inyong mga apo, ang ating mga kabataan, yung mga pumapasok pa sa eskwela. Napakadelikado. Para sa Zero TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.